Sevilla! So guys, kakarating namin ng Seville, Spain. From Granada, nag-train lang kami going to Seville. It was just less than 3 hours. So yun, hindi na pala ako nakapag-outro kahapon dun sa Granada natin kasi tsaka ipapunta dito kasi medyo stressful para sa akin yung nagbablog tsaka nagbibiyahe. So yeah, balikan ko kayo later. So yun, nakasakay na kami ng metro nila guys. Paglabas dun sa may trend kanina dun sa long distance trains, naghanap pa kami ng ticket for the metros. So dalawa lang yung vending machine nila. Tapos doon namin kami muli ng ticket. Single journey lang kasi isang station lang kami. So, yung single ticket, mura lang siya. Parang 2 euro lang yata siya. Medyo nawindang lang pala kami sa paghanap ng ticket kasi sa Madrid, yung mga Renfe na vending machines for ano sila, regional and long distance trains. So iba yung vending machines for the metro. So dito pag akyat namin kanina din sa taas, yung mga vending machines Renfe sila. So inassume namin na pang long distance train siya. Tapos yun, inikot namin yung buong station, wala kami mga nakita mga vending machines. So tinry namin yung vending machine ng Renfe, yun nga, yun din yung sa metro nila. So good to know. Nakalabas na kami ng station guys at medyo may katangahan na naman pong nangyari. Hindi ako makalabas. Hindi ako makapag-exit kanina kasi yung tinap kong ticket yung sa Madrid pala. Sorry na. Pero mabait yung staff. Nung nakikita niya nagkakaproblema ako, hindi ako makalabas. Lumapit naman siya. Tapos yun, na-figure out ko na mali pala yung ticket ko. Tumawa na lang din siya. Ano nangyari din sa akin sa Japan guys, sa Osaka. So wait. Anong pangalan sa may Midosuji line, yung nilagay kong ticket, yung ay Coca card, imbis na yung airport ticket, hindi rin ako makalabas. So, hi guys! Nandito tayo sa Plaza de España. So, this is the most famous plaza dito sa Seville. And kung makikita nyo, ang lawak niya, grabe, ang laki niya. Merong fountain sa gitna, tapos parang merong kanal, parang si Venice, no? Tapos parang 3 level siya or 2 levels, pwede siyang akyatin, tapos makikita mo yung kabuuan niya. Tapos may mga parang murals doon, mamaya titignan natin kung ano sila. So, tara, samahan nyo kami, maglakad lang tayo dito sa Plaza de España. So, guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na makikita nyo dito sa buong Plaza de España. Merong parang mga structures na ganito and nire-represent niya yung different provinces dito sa Spain. So, for example, itong structure na to, pinapakita yung province ng Jaén or Jaén, I don't know how to pronounce it, pero yan siya. Tapos sa baba niya merong mapa, makikita mo kung nasan siya. So yung Jaén, eto siya, nandito siya sa mapa. So again, dito sa buong semicircle ng Plaza de España, makikita nyo itong mga provinces, different provinces na dito sa structures na to. So yung Plaza de España, yung architectural design niya is Baroque, Renaissance, and Moorish. So yung Moorish guys, ito makikita nyo siya dun sa mga different na structures na nagre-represent sa province of Spain. So, fun fact guys, if fan kayo ng Star Wars, Episode 1, The Phantom Menace, dito nila sinute yung part ng Naboo kung saan nakatira si Queen Amidala, tapos nung pumunta dito si Anakin Skywalker. So dito yung area na yon,
So yeah, since fan ako ng Star Wars, naging childhood ko siya, it's very surreal na nandito ako ngayon. And wait, pakita ko sa inyo. Star Wars. So, explore lang natin yung Plaza de España. Lakad-lakad lang tayo dito. Buti na lang talaga umaraw, no? Kasi kanina pagdating namin, umaambon-ambon na naman. Actually, nung basa yung lahat ng daan kanina, so parang malakas yung ulan. So, buti na lang huminto na yung ulan. So, ganda niya, oh. Namin siya. 3 flights of stairs na matarik. Kamusta naman? So, yun na nga, since yung architectural design niya is Baroque, Renaissance, and Moorish, so nagkakaroon ng parang tatlong divergence ng culture, kaya ang ganda-ganda niya. Tapos well-preserved yung area. And then yung nakakaganda pa sa kanya is yung ang daming tao na nagre-relax lang sila, naglalakad, dami nagpipicture din. So, yun, kaya if punta ka ng Sevilla, guys, this is a must visit. Lalo na ngayon, buti na lang hindi na umuulan. So, naswertihan din tayo sa pagpunta natin dito ngayon. Pero first impression sa Seville, especially sa Plaza de España, sobrang lawak niya, sobrang malaki. So, para ma-appreciate mo siya, medyo kailangan malayo ka para makita mo ng buo. Pero every part of it is, I think, maganda yung mga structure. Especially, no, it's a combination of Baroque, Renaissance, at saka Moorish na style. No? Makikita mo naman, ang ganda ng architecture kapag nag-combine na sila. Ayun, so very nice. Tsaka buti na lang talaga umaraw, guys. Kasi naman sa Granada, binagyo kami. Actually sa videos, kapag pinapanood namin siya, parang, okay, ganun lang siya. Pero kapag sa personal, guys, ang ganda, talagang hindi nabibigyan ng justice sa videos. So sa videos, iba siya eh. Pero pag nandito ka na, makikita mo siya, breathtaking talaga siya. Lalo na siya, yung shape niya is para siyang crescent shape, semicircle. So paikot siya na ganyan. So lalo siya nagiging mas malaki. So, galing, ang ganda. Puro na lang maganda, no? Nasasabi ko, guys. Tulungan niyo ako mag-isip ng ibang adjectives. Hindi ako sure, guys, kung merong guided tours dito. Pero parang may nakita kong mga may mga audio guides. Pero wala akong nakitang tour guide eh. So, I'm not sure. Research yun na lang yun. Kasi this is, free public place. Wala naman siyang entrance. So, punta lang kayo dito. Then, relax lang kayo, lakad-lakad. Hindi ko lang sure kung pwedeng kumain. Wala akong nakikita kumakain eh. Pero dala na lang kayo ng tubig nyo, guys, drinks. Kasi medyo malaking lakaran, mahabang lakaran din siya. Parang hindi na kayo uhawin. Pero meron ako nakitang CR naman dun sa kabila. So kung tinatawag kayo ng kalikasan, CR na lang kayo doon. Pero take note, guys, dito sa Europe usually may bayad yung mga CRs nila. So, dapat lagi kayo may baril na 50 cents, 1 euro, or 2 euros. Okay? Se murió la costumbre de siempre olvidar el amor y el aliento que alguien te da. Ya murió la mentira que siempre engaña y nació la esperanza de un día volar, volar, volar. Cuando más rápido vuelo, más fácil será acabar con las dudas, porque sé que mi día llegará.
So kung compare ko yung Sevilla sa Granada, medyo ano dito, no, mas malaki yung feels niya, no. Sa Granada kasi tight spaces, kahit yung mga kalye nila medyo maliliit, ito malalawak yung mga kalye nila. Pero yung architecture, okay din naman siya, pero yung nadaanan kasi namin kanina marami ng modern buildings. Sa Granada, lalo na dun sa may center, na-preserve nila yung mga luma nilang buildings. Dito, usually, well, di pa na kasi namin nakita lahat talaga, pero first impressions pa lang naman. Guys, I stand corrected. Ang ganda ng architecture dito sa Sevilla, yung mga buildings nila, well-preserved, tsaka malilinis sila, hindi sila maruming tignan. So, nandito na kami sa area na parang na-preserve nila yung mga luma nilang buildings. So, ang ganda. Wide spaces, very lively yung mga tao, tsaka ganda architecture. And nakalimutan ko palang sabihin guys, yung Sevilla, siya yung capital city ng Andalusia region dito sa Spain. So kaya siguro malaki yung city, tapos maraming tao kasi capital city siya ng Andalusia. Sarap. Sarap to. Esas dos son esas dos. Ya. Ya no meto la manta. ¿Dónde están dos? ¿Quieres la sangría?